sa ating lahat. So, ngayon po, nasa ikatlo na po tayo teleserye. Serye ng ating pag-aaral tungkol sa panalangin. Kung pananalangin ng Panginoong Jesus. Again, if there's one thing na ako po personally, na nais kong maging strength ng church natin is yung mga tao pupunta rito, sasabihin nila na God Church prays. And itong mga bagay naman po na ginagawa natin, ito naman po ay like this church itself. Hindi naman po ito umusbong lang dito. Ito rin po ay naging produkto ng pananalangin ng ibang tao, yung desire nila na magkaroon ng church na katulad po nito. At the same time, yung pananalangin dun sa mga naging gawain natin sa iba't ibang bahagi ng Lancaster. So, kung titingnan po natin yung naging buhay ng church na to, a big portion of that deals with prayer. And most of the time kasi, tinatrato po natin yung prayer, na para siyang magic spell. Para siyang orasyon. Diba na, pag pinaulit-ulit mo, magkakaroon siya ng kapangyarihan at mangyayari siya. Naalala ko po kasi, lumaki ako sa pamilya na naniniwala sa mga albularyo, naniniwala sa mga pamahiin, naniniwala dun sa mga Latin prayers, na later on nalaman ko, hindi naman pala siya Latin. Diba? Lumaki rin po ako sa Cavite, na-expose ako dun sa idea ng anting-anting, antimat, everything, diba? Pero, kung papansinin po ninyo yung desire ng tao na gumamit ng orasyon, gumamit ng anting-anting, gumamit ng mga paulit-ulit na panalangin, lahat ng ito humihiling ng kapangyarihan. Humihiling ng response galing dun sa isang mas makapangyarihan. Di ba? Kasi yung mga naniniwala sa anting-anting, sa orasyon, you summon the power from the universe. Parang gano'n. Pero ang purpose nga po ng ating panalangin, ano ba talaga yung prinsipyo ng pananalangin? Kaya babalik-balikan po natin paano nanalangin si Jesus. At the same time, to gain deeper understanding sa Lord's Prayer. Aminin natin lahat, yung the Lord's Prayer, or commonly known as Our Father, di ba? Parang ano yun mi ultimo ad Diyos. Pero actually, wala naman po talagang title yung poem na yun. Pero pinangalanan lang siya po, mi ultimo ad Diyos. The same thing with the Lord's Prayer. The Lord's Prayer po talaga siya kasi we pertain it to our Lord Jesus Christ. Kaya ang title po niya ay hindi Our Father. Okay? Parang ano yun pambansang awi. Ano ang pambansang awi? Bayang Magiliw. Bayang Magiliw. Kasi yun yung first part, di ba? Pero ang ating pambansang awit ay lupang hinirang. So, now, sa mga nag-first communion, sa mga lumaki sa Catholic Church, this would be definitely the first prayer na ma-memorize ninyo. Tama? Diba? Kasunod nun, yung verse na John 3:16. Kasunod nun, yung yung tungkol kay Hail Mary. Yun, Hail Mary, di ba? Lalo na, ako po kasi lumaki na pinagpipray ko yung Our Father, ginagamit ko yung prayer na Our Father, paghingi ng kapatawaran sa kasalanan ko. Kasi di ba pag nagko-confession ka dun sa pare, sasabihin sa'yo, magdasal ka ng ganitong ama namin, at Panginoong Maria. So yun yung sinasabi sa inyo. And even until to the time na naging Kristiyano na ako, naging mananampalataya ako, I really don't know how to pray. So dun sa mga attempt ko ng pagdi-devotion, I prayed Our Father who art in heaven. So yun yung ginagamit kong prayer.
And I'm not saying that's wrong, ha? Hindi ko sinasabing mali. But actually, that was the point that gives me the reason to seek more, na hanggang sa nag-mature ako, hindi ko naman iniwanan yung Our Father, na yung pagkaka-memorize sa Kanya. Ganon pa rin naman ako manalangin, pero doon na sa punto na siya ay model na ng prayer para sa akin. At habang nagmamature din ako, mas nakilala ko na yung punto ng bawat panalangin doon. But kaya sinabi ni Jesus Christ, in this manner, you pray. Okay? Hindi sinabi ni Jesus Christ, in these words, you pray. Sinabi niya, in this manner, you pray. Na hanggang sa nag-mature na ako sa pagiging Kristiyano, actually, ginagamit ko din dati yung prayer pag na Our Father pag kumakain. Kasi nakita ko na yung mga nagdi-disciple sa akin, yung mga naunang Kristiyano sa akin, nagpe-pray sila bago kumain. Ako din gusto ko. Pero hindi ko alam kung paano manalangin. So, pag-pray ko gagamitin ko yung prayer na alam ko. Although nawala na si Hail Mary, Our Father na lang yung natira, pero ginamit ko pa rin. Then it gave me more reason to understand yung panalangin na Our Father. Diba? Or yung the Lord's Prayer nga, na yun yung tinatawag. I remember yung isang pelikula na ni Leonardo DiCaprio, yung Catch Me If You Can. Tapos bumisita siya dun sa bahay ng kanyang nobyo. Tapos inask siya nung tatay nung nobyo niya na mag-pray. Tapos nag-pray siya base dun sa speech ng kanyang tatay. Sabi niya, there were two mice. One fell into the milk, one died, drowned, and the other one kept stirring and running daw hanggang maging creamy yung milk at nakalabas. Yun ang prayer niya. Diba? Now, and ngayon, sa nangyayari sa gobyerno natin, maraming mga politicians na nag-claim sila na sila ay Kristiyano. Diba? Meron pa nga yung may Psalms 23 sa likod ng kanyang opisina. Meron din ng mga politiko na they claim to be believers but they don't theologize their politics. Na meron din mga politicians na nananalangin. Diba? So, ang tatanungin natin, paano ba dinidinig ng Panginoon yung panalangin natin? Ano ba yung pwede nating asahan dun sa mga panalangin na yon? Katulad nga nung pag-aaral natin dun sa prayer na yon, a prayer starts with the understanding that it is worship. Diba? Kaya nga, sambahin ang ngalan niya. The first thing is our relationship. Diba? Yun yung unang sinabi, Ama namin, sumasalangit ka. So it is claiming our relationship to God. Na pag nananalangin tayo, hindi tayo nananalangin lang na para tayo humihimas ng lamp ng genie. We claim a relationship doon sa may makapangyarihan sa lahat. And when we claim sambahin ang ngalan niya, dahil alam natin na the moment that we say His name, alam natin na banal yung pangalan niya. Then when we say na banal, we go back to the understanding why we worship Him, because of His perfection. Wala naman sa mundong ito ang pwede mong itapat sa Diyos. Ang definition ng perfection yung ultimate goodness. So sa ultimate goodness ng Panginoon, wala naman tayo pwedeng itapat doon na pwede rin nating sambahin katulad ng Diyos. And that's the reason why siya lang ang sinasamba natin. That's the thing. Kaya mga kapatid, tatanungin natin yung question na to na ano ba yung kaharian ng Diyos? Ano ba yung kalooban niya? Ano ba yung langit? Diba? And when we say kingdom, diba, naalala ko na pag nung medyo nagmamature na ako bilang isang Kristiyano, isang mananampalataya, ang akala ko, pag nagpipray ka ng Our Father who art in heaven, pag pinagpipray mo yon, inaas mo na bumalik si Jesus Christ. There was
a stage in my life na gano'n. Yung panalangin ko, your kingdom come. Di ba? Kasi di ba lahat tayo, dumating sa punto natin na bakit ba tayo mananampalataya? Kasi umaasa tayo dun sa susunod na kaharian niya. Di ba? Yung kaharian niya na maghahari ang Panginoong Hesukristo. Akala ko ganon. So, sinasabi ko na, Lord, sige na, mangyari lang kung ano ang kalooban mo para narito na yung langit. That's what I would pray. And looking into the Lord's Prayer, may mas malalim pa kasi hindi mo lang siya titingnan kung paano siya sinabi ng Panginoong Hesukristo. Titingnan din natin kung ano yung panahon at pagkakataon na sinabi niya yon. Diba? Ano ba yung pagkakataon at panahon na sinabi na yun? Malapit na siyang mamatay. Then when he was teaching this, he was actually already proclaiming the kingdom of God and His kingdom. Yung kingdom na paparating. Ito ba ay physical na kingdom? Di ba pansinin niyo yung yung araw ng mga palaspas, the Palm Sunday, di ba? Nung papasok siya sa Jerusalem, lahat kinakaway kasi everybody was thinking that he will be the king, he will be the rebel king who will take over the Roman Empire. Pero hindi siya pumasok kasi hindi yun ang kalooban. Hindi yun yung kingdom na sinasabi niya. Hindi yun yung kingdom na pinangako ng Panginoon, kundi yung kingdom na nasa puso ng bawat isa sa atin. Kaya, again, tanungin na natin itong question na to. Ano ba yung mga bagay na dapat nating asahan sa panalangin, your kingdom come? Diba? Kung babasahin po natin sa Tagalog, kung sasabihin natin sa Tagalog, nasa na ba yung Tagalog? Okay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Diba? So, mapasa rito ang iyong kaharian. Diba? So, mapasa amin, ang iyong kaharian, di ba? So, mapasa amin ang iyong kaharian or your kingdom come. There's something na kailangan natin intindihin pagdating dun sa pagta-translate sa Tagalog. Like for example, yung give us our daily bread. Pag translate siya sa lumang Tagalog, literal na tinapay. Meron kang makikita translation sa Tagalog na tinapay siya. Pero nung nag-improve na yung translation, pinalitan na siya ng pagkain. Okay, bigyan niyo kami ng pagkain sa araw-araw. Now, ano ba yung pwede nating asahan? And when we pray to God, your kingdom come. Diba? Your kingdom come. Understanding the prayer. Ano ba yung itinuturong panalangin sa atin? Na pag nanalangin tayo, ano yung aasahan natin? Unang kailangan nating asahan, mga kapatid, na dumating nawa ang kanyang akarian sa puso ng bawat tao. Kasi yung sinabi niyang your kingdom come, it has nothing to do with a political kingdom or a geographical kingdom. Nung sinabi niya ito, yung kingdom na kaharian niya na may kinalaman sa kaligtasan na ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Yun yung kingdom niya. Yung kingdom na maghahari siya sa bawat nilalang, sa bawat tao na makikilala sa kanya bilang hari. Di ba pinag-usapan natin si Jesus as king? Di ba? Na yung kingdom come na sinasabi niya, he's actually talking about salvation. Kasi hindi naman pwedeng maligtas tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo nang hindi natin kinikilala si Kristo bilang hari. Di ba yung mga who Jesus Christ is, di ba meron tayong series of sermon doon? Isa doon yung pagiging hari. Now, when we claim na dumating nawa ang iyong kaharian o pumarito nawa ang iyong kaharian, we're actually talking about dun sa buhay ng bawat isa. So when we're actually praying na, Panginoon, sana dumating na iyong kaharian, we're actually praying for the salvation of people. Na sinasabi ng Diyos na sa pagsamba natin sa Kanya, ang desire niya
is yung kakaligtasan ng tao. Diba kaya nga sabi, una natin kilalanin yung relationship, sino ba siya? Diba? Ano ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kaharian. And it's the same thing, the cliches or the common words that we say that we claim Jesus is our King. He is our King because we were saved by the King. So, ano ibig sabihin natin pag kinilala natin siyang King? Yung authority of judgment. Diba? Tulad ng isang hari na meron siyang authority of judgment over his subjects. Ibig sabihin, may karapatan siya na pag kinilala mo siyang hari, may karapatan siya sa buhay mo. Diba? And that's how king, diba, hanggang sa medieval times nga, diba, yung mga hari, kahit dun sa panahon sa Europe, kinukonsider sila as divine. Or later on, they were divine appointed by God. Ibig sabihin, sila ang representative na actually hindi yun yung mali yung pagkakaintindi nila pagdating sa hari. Kasi yung power na yon only is reserved to Jesus Christ. That He is the only one who has the judgment to our life. Kaya nga naman sinabi, your kingdom come, we're actually asking for salvation. And not only for asking for salvation para sa sarili natin, pero para rin sa ibang tao. Kaya nga mga kapatid, na pag nanalangin tayo in your kingdom come, dumating na ang iyong kaharian, umaasa ka na bawat buhay na dadaan sa iyong landas ay tatalikod sa kasalanan. It means that hindi lang po siya sinasabing kaligtasan natin, pero nananalangin tayo that the line your kingdom come, umaasa tayo na yung mga tao na dadalhin sa atin ng Diyos ay magkakaroon ng pagkakataon na maligtas. Magkaroon ng pagkakataon na makilala kung sino yung hari ng kanilang buhay. Kaya nga sa Matthew 4:17, sabi nito, magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuturo niya, magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Actually, he was talking about his death. Kasi yung completion ng salvation was actually to the death of Jesus Christ. Yung total atonement o yung pagtatakip dun sa kasalanan, pagpapatawad dun sa kasalanan. Yun yung sinasabi niya, malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Because the moment that He died as a perfect sacrifice. Diba? He died as a Son of God. He died as a King. Na ibinigay yung buhay niya para dun sa judgment ng kasalanan para sa tao. Sinabi rin sa Daniel 2:4, sa panahon ng haring iyon, actually this is a prophecy tungkol kay Jesus Christ, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kaharian, hindi maibabagsak kailanman, hindi maisasako ninuman. Kaya ito yung sinasabi na yung kaharian na sinasabi ni Jesus Christ has nothing to do with a geographical or an actual kingdom. Pero ito, kasi ganito lang yan ito rin na nagpapatunay na sino man ang tumanggap na kay Kristo, hindi na pwedeng agawin ng kaaway. Kasi walang kaharian, ang kaharian na hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ninuman. Diba? Ganon yung ating salvation. Yung salvation natin, hindi na siya pwedeng maagaw ni Satanas. Hindi na siya pwedeng mawala sa atin. Well, kung tunay tayong tumanggap sa Diyos, babalikan natin yung katotohanan na kung tunay natin isinungo sa Kanya. Sabi dito, dudurugin ito at ganap nawawasakin ng iba pa ang kaharian. Think about your life. Ano pa ba mga parte ng buhay ninyo ang may ibang nagahari? Diba? Pwedeng pangarap, diba? Pwedeng yung sariling kagustuhan, pwedeng luho, o kasalanan na inaalagaan. Diba? Posibleng galit, diba? Posibleng yung desire ng pagyaman, posibleng yung desire sa kapangyarihan, diba?
So the moment that we understand the kingdom of God, whatever kingdom in our life, or whatever king na sino man na naghahari sa puso natin, dapat mawala yon. At dapat maisang tabi or talagang totally masira at mawasak siya sa buhay natin. And that's the reason, one thing I like about yung idea ng evangelism, yung 4 spiritual laws ng na Campus Crusade for Christ or CCC. Hindi na sila CCC ngayon. Sila ay crew na ngayon. At saka yung ginagamit natin sa Joy Before yung 5 Facts of Life, na yung si Jesus Christ ang naghahari sa puso mo. Yung lahat ng yung anxiety, yung problema, yung pangarap, pwede rin silang maghari sa buhay mo kasi yun yung motivation mo. Pero the moment na naligtas ka, ano na ang motivation mo dapat? Ang motivation mo dapat si Kristo na. Kasi siya na yung dapat naghahari. Now, kung siya yung kinikilala mong hari, wala ka rin ibang batas na susundin maliban doon sa sinasabi ng hari. Kasi ang sabi, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali, di ba? Yun yung pinapaniwalaan natin. Pero you have to understand that when we say your kingdom come, it's not only asking that the actual kingdom come, but it is recognizing the salvation that we've already received from Jesus Christ. But it is also declaring what? The gospel of Jesus Christ. Na meron tayong, yung pag sinabi nga, your kingdom come, actually charge yun in Jesus Christ. Challenge yun for us to also let other people know about His kingdom. Diba? Na si Jesus ang dapat maghari. Now, why do you think tayo mga Kristiyano, tayo mga mananampalataya, dugo at laman, why do we still struggle with sin? Bakit pa rin tayo nagsastruggle sa sin? In our mind, in our speech, in our action. Because we have to understand na yung dugo at laman natin would desire a different thing. Diba? Kaya nga sinasabi na magpatuloy tayo sa ating repentance, sa the changing of mind, renewing of our mind, having the mind of Christ. Diba? Kung siya ang kinikilala mong hari, iisipin mo rin kung paano mag-isip ang hari. Diba? Para tunay mo siyang makilala. Ikalawang katotohanan, mga kapatid, sabi rito, masunod nawa ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isang nilalang? Di ba yung bumalik sa Kanya at magkaroon ng relasyon sa Kanya? God has no other desire from the beginning of time except that man has a relationship with Him. Di ba? Bakit niya ginawa muna yung garden bago niya inilagay ang tao doon? Because that's His way of putting a relationship with man. Na lahat ng gagawin niya para sa tao. And even from the time that man had fallen, di ba? Yung ang ginawa ng Diyos, di ba? Pumatay pa siya ng isang hayop para ibalaban doon sa kay Eva at Adan. And hindi natin mapagkakaila na wala namang ibang nais ng Diyos sa buhay natin, kundi yung bawat isa sa atin may malalim na relasyon sa Kanya. May tunay na relasyon sa Kanya. And siguro, araw-araw naman natin maririnig or probably minuminuto naman natin naririnig bilang mga Kristiyano sa mga pag-uusap natin na it's not a religion but it's a relationship. Yes, that's ultimately the desire of God. Sa standard ng tao, we are pursuing a religion. Sa standard ng batas, ito ay reliyon. Pero sa standard ng Diyos, kung ano man ang nais niya ay relasyon. So when we claim na tayo ay mga mananampalataya, when we claim that we follow Jesus Christ, that's His desire. Your will be done. Masunod nawa ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa. Kaya mga kapatid, umaasa ka na ang buhay ng mga tao na tumawag sa pangalan ni Kristo
ay magpapatuloy na magbunga, magpapatotoo ng kanyang katotohanan. So yung prayer na your will be done, tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya na nakakaintindi, again, hindi lang siya panalangin. Sabi ni Jesus Christ, in this manner you pray. And when you pray, you commit to it. You commit that yung mga taong ipinapanalangin nating maligtas o dinidesire nating maligtas, kailangan din natin silang i-lead na magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. And this is the same reason, mga kapatid, na hindi ako humihinto na may mga tao na that I would have a very deep relationship for the purpose na ma-disciple ko sila. And it's the same thing prayer na kung bakit ipinanalangin namin na ang church na to, kung bakit namin sinimulan. Ang biruan lang namin kasi dati, napagod na kami pumunta sa Maynila, kaya nagtayo kami ng church dito. Diba? Kasi most of, alam niyo naman yung church namin was in Intramuros, diba? Yung naunang church namin. Eh nung nagkaroon na kami ng mga pamilya, nagsilipat na kami dito sa Cavite, or nandito kami mostly in the South, sabi ko, sige magtayo na tayo ng church. Na, it's not only that, mga kapatid, but it's actually the desire na makita namin, na makita rin ng ibang tao, ano ba yung will ni God sa buhay ng bawat isa. Kaya, yung mga baptism na yan, hindi lang siya baptism para sa amin ni Pastor Mon. It is the desire of our heart that we see that we follow God. At yung buhay ninyo, maligaya, hindi masaya ha, maligaya sa Panginoon, fulfilled sa Panginoon. Yun yung desire namin. And believe us or not, pero yung idea na sa bawat mananampalataya o sa bawat tao na na yung pag may sinabi kami tungkol sa Diyos, gets nila. It is always para siyang excitement para sa amin na meron pala na gets nila yung idea. Kaya meron tayong New Believers Lesson ngayon. Kasi desire namin ito, yung kalooban ng Panginoon sa buhay ninyo. This is part of who we are. Kaya every time that we pray, discipleship should also be in our mind. Na meron mga tao na ililid natin. Kaya nga hindi, mga kapatid, hindi natatapos dun sa mga nagpabaptize lately. Hindi natatapos yung buhay ninyo dun sa baptism, ha? The next step was actually to make sure that there will be somebody who will do the same. Na makakakilala rin sa Diyos dahil yung buhay ninyo, ibinigay nyo sa ganitong katotohanan. Diba? Kaya Matthew 28:18 and 19, sabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. This is Jesus Christ talking. Ang sabi niya rito, kaya kumayo kayo, ano sabi, gawin ninyong, alagad. Alagad nino? Ni Batman? Alagad ni ko. Sabi ni Jesus Christ, alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. It's the same thing when we pray, your will be done. Because it is the desire of God that people all over the world, all over the nations, will be His disciples, will be His followers. Diba? Kaya mga kapatid, the world is against us. And my heart breaks. Meron ako nakita sa YouTube right now na parang minsan pag nag-doom scrolling talaga ako eh. My heart breaks that 12, 13 years old sa bansang Amerika na dinidefend yung abortion. Sinasabi niya, nakikipagdebate siya dun sa anti-abortion na sinasabi niya, pero yung abortion, karapatan niya ng babae. Sabi sa kanya, so karapatan ng babae na pumatay ng anak niya dun sa loob ng sinapupunan niya? And this is 13 years old, 12, 13 years old. Diba? Grabe, nung hindi na niya kaya makipagtalo dun sa matanda na anti-abortion, umalis siya. Sabi sa kanya, umalis ka na. Dahil hindi mo kaya i-diretso, sabi lang siya, I am a child. Siguro niya.
Di ba? Ganun na ka-entitled ang mundo natin. Na kahit yung pagpatay ng tao, sasabihin mong karapatan mo yon. Hindi ko I'm not saying na tama ito na pumatay tayo, but there are reasonable grounds why people will have to defend. Pero I don't think that abortion is defending the rights of other people. Diba? Kaya mga kapatid, yun yung kalooban ng Panginoon. And hindi magtatagal at hindi nalalayo na yung pagkakataon na marami sa paligid natin na maniniwala na rin sa ganito. Hindi na rin, di ba, dati hindi naman natin pinag-uusapan yung same-sex marriage. Pero ngayon pinag-uusapan niya, and the more that we have to pray this, that your will be done in the life of every person na dadalhin ng Diyos sa buhay natin. Di ba? And ako rin naman, hindi ako humihinto mga kapatid na that friends, family, former acquaintances, kaya nga gusto ko silang ipakilala sa inyo di ba? When I have people that I was able to share the gospel to, or I was able to disciple them, gusto ko silang makilala ninyo because my desire is yung mamamatay ako na makakalimutan ako ng mga tao sa paligid ko, pero hindi nila makakalimutan yung Diyos na nagligtas sa kanila. I don't really care if kumaalala pa ako ng mga tao sa paligid ko pag wala na ako sa mundo nito. What I would like to care is that I would understand na balang araw namatay ako na meron pa nagpapatuloy na gusto mag-share ng gospel sa iba. Diba? Kaya mga kapatid, importante na yung bawat tao na tumawag sa pangalan ni Kristo, magpapatuloy na magbunga at magpatotoo ng kanyang katotohanan. When we pray, your will be done, it is our commitment to disciple other people as well. Ikatlong katotohanan mga kapatid, dito sa lupa tulad sa langit, iisang pamantayan mula kay Kristo. This is the desire of our heart, na maramdaman natin dito pa lang sa lupa that we will have a taste of heaven. Diba? Ano ba meron sa langit? Diba? Ang iniisip ko una immediately pag ano ba meron sa langit, wala nang sakit, diba? Wala nang allergies, walang COVID, wala nang kagutom. Walang gutom, diba? Allergic kasi ako sa gutom diba? Umiinit ang ulo ko sa gutom. Sa langit hindi naiinit ang ulo ko kasi wala nang gutom. Diba? Diba? Wala nang hypertension sa langit. Wala nang mataas na blood sugar sa langit. Diba? Wala nang gout. Diba? Makakalakad ka na ng diretsyo. But other than that, sa langit ano rin? Yung mga nasirang relasyon, ibabalik ng Diyos. Diba? Yung mga nawala, ibibigay pa niya ng mas higit. Diba? Kasi sinasabi nga, di ba, yung tao na nakatunghay sa kaharian ng Diyos para nakahanap ng treasure sa lupa. So anong gagawin nung nakahanap ng treasure? Ibibenta niya lahat ng ari-arian niya para bilhin niya yung lupain na yun para mapa sa kanya yung treasure na nahanap niya dun sa lupa na yun. It's the same idea na kung ikaw, alam mo meron kang treasure sa langit, i-give up mo ang lahat dito para sa bagay na yun. And you know what else we will have in heaven? Iisang pamilya tayo sa langit. Di ba? We may not remember our relationship for each other, kung exactly anak o ano, but alam natin na sa langit, hindi man natin alam yung full description ng pagiging pamilya sa langit. Pero alam natin na magkakakilala tayo sa langit. Di ba? Yung mga nangungulit kay Ate Gemma last week. Diba, imagine mo yun, yung pa rin yung mga bata na susunod sa kanya at mangungulit. Di ba? Pero hindi na siguro mangungulit ng sleepover. May sarili na silang mansion. Diba? Imagine mo yun. Di ba? That's heaven. Di ba? So ano ba ang standard ng langit? Ano ba ang judgment sa langit? Holiness.
And that's the same thing that we will pursue here. One standard, one judgment, God's holiness. So when we say, yung kaharian niya, maparito sa lupa tulad ng nasa langit, or nasa langit ka, maparito sa lupa, we're asking actually that God's holiness will be our pursuit. Diba? Yun yung desire natin, yung kabanalan ng Diyos, ipamuhay natin. Hindi, not in perfection, mga kapatid. Pero yung sinasabi niya, be holy for I am holy. It means Jesus Christ is saying na ito yung dapat pursuit natin. Ito yung dapat hinahabol natin. Or, kumbaga sa bangko, ito yung dapat natin pinag-iipunan. Kumbaga sa utang, ito yung pinagbabayaran natin. Yung pursuit ng holiness ni God. Kaya nga mga kapatid, dapat nating asahan na umaasa ka na tumawag kay Kristo ay mamumuhay sa pamantayan ng langit at ipatikim ito sa ating mga pagtitipon o church. Diba? This is a place na that we would learn forgiveness from one another. This is a place we would learn to love one another. This is a place where we would learn to sacrifice for one another. Diba? Natutuwa nga ako yung mga parents dito, yung babantayan niyo yung mga anak mo ibang kasama natin sa church. Diba? Or you would go from the trust level that we have. Alam niyo sa bansang Amerika, sana hindi mawala sa atin yon. Sa bansang Amerika, kung bakit hindi na ang hirap na mag-sleep over because of the abuse that happens, di ba? Why? Kasi nandun na ang bansang Amerika dun sa tawag nila postmodern world. Na yung idea ng religion sa kanila ay idea lang ng universal truth na lahat ng pwede mong gawin, pwede namang tama, pwedeng mali. Wala kang pwedeng i-judge. Pero tayo, naniniwala tayo, there is one judgment for everybody. And that everything will come in God's holiness. Diba? Ano ang meron sa langit? Kabanalan ng Diyos. Ano ang dapat meron tayong pursuit as a church? Ang kabanalan ni Kristo. Why? Because yung kabanalan ni Kristo, yun ang nagligtas sa atin. Yung kabanalan ni Kristo, yun ang dahilan kung bakit tayo naririto ngayon. Kaya nga mga kapatid, Matthew 5:16, sabi nito, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong mga ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan sino? Ang inyong Ama na nasa langit. Again, when we pursue God's holiness, we declare God's holiness. We declare His goodness. We declare His mercy. Diba? Yung patawarin mo yung nang-away sa'yo. Not only patawarin, magsakripisyo ka para dun sa kaaway mo. Alam niyo ba yun yung essence ng The Good Samaritan? Diba? Alam niyo kung bakit? Yung mga Samaritans were actually bullied and discriminated by the Jews. Diba? Yung beaten at the side was actually Jew. Diba? Alam niyo kung bakit sila discriminated? Kasi yung Samaria was one of the earlier conquests ng Roman Empire. Yung mga Hudyo doon, nagsipag-asawa ng mga Romano. Kaya yung mga taga-Samaria, laging si Samaria. Yung mga taga-Samaria, sila ay mga half-blood Jew. Yung mga Hudyo, purist sila. Na naniniwala sila, wala sa iyo ang kaligtasan ng Diyos kasi kalahati ka lang. Hindi ka buong Hudyo. Kaya ang ginamit doon sa parable ni Jesus Christ is a Samaritan. So sino ba ang kapitbahay ko? Ito yung kapitbahay ko. Diba? So kaya nga tatanungin ko, siguro sabi nga ni isang theologian, isang bagay na pwedeng tanungin natin kay Jesus Christ pag nasa langit na tayo. Who is your neighbor?
Diba? Sino yung kapitbahay mo? Imagine mo yon na si Jesus Christ lumalaki sa kultura ng mga Hudyo. Pero He breaks every tradition. Actually, He didn't break. He actually manifested the law that God has given to the tradition. Diba? Kasi si Jesus Christ nag-celebrate ng Lord's Supper, diba? Nag-celebrate siya ng mga feasts. Diba? Kaya importante mga kapatid yung fellowship. Diba? Yung fellowship patikim yan ng langit. So, let's always think na when we come to church, I hope na hindi lang siya obligasyon sa atin. But it is a place where we can taste heaven. Diba? Na balang araw, makikita-kita tayo sa langit. Hindi naman natin na alala yung bawat ginawa ng bawat isa, but in heaven, we could celebrate together. Just like how we celebrate here. Diba? Kaya mga kapatid, when we pray, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. We're actually claiming to declare the gospel of Jesus Christ, to evangelize, to continue making sure that people will be able to hear the Word of God, the Word of His truth, to disciple them, and at the same time, to bring them into the fellowship of every believer. Yun yung desire ng prayer na yun. Kaya when we pray, let's continue to pray for salvation. Yun nga yung lagi, di ba? Yung mga first part ng prayer natin, we always pray for salvation of other people. Kasi yun yung napapanalangin ni Jesus. Di ba? He even prayed. In this manner, sabi niya, in this manner, you pray. So sinasabi niya, sa ganitong pagkakataon, manalangin kayo para sa kaligtasan ng iba. Di ba? And God, even Jesus Himself, declared that to us. Kaya mga kapatid, let me close with this. Yung buhay ni Pedro. Kilala natin si Pedro. Isa sa mga most, anong tawag doon yung zealous. Yung parang, hindi, Panginoon, hindi pwede mangyari. Yung parang lagi siyang palaban para sa kanyang pananampalataya. Pero dumating sa punto na, yung pananampalataya yung pinaglalaban niya, 3 beses niyang itinanggi. Diba? Pero we have to understand after that, ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay niya. He led also churches. He was there during the Pentecost. He led people into believing about Jesus Christ. He performed miracles, di ba? Gold and silver I have not, but whatever I have, I give it to you. Di ba? Yun ang sabi, remember sabi ni Peter yon dun sa lame person? So mga kapatid, darating sa punto ng buhay natin na maraming pagsubok. But when we pray, let's use everything in our capacity. Kahit yung mga paghihirap natin sa buhay, anxiety natin, and everything of that, so that people will hear the truth about faith. So that people will hear the truth about Jesus Christ. The same thing in the life of Peter. Diba? So, darating sa pagkakataon, madadapa tayo. Pero I do believe Peter didn't stop pursuing Jesus Christ. Kasi yun yung parte ng kanya, in this manner you pray. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kaya mga kapatid, karugtong ng panahon na tayo ay naligtas sa yung pagkakataon na dalhin ang kaharian ng Diyos. Saan? Sa buhay ng bawat tao na inilapit niya sa buhay natin. So it's not asawa, anak, kaibigan, kamag-anak. Lahat ng buhay na inilapit sa atin. Responsibility. Lalo na yung mga bata na yan. And I hope someday they will grow up that na balang araw, lalaki sila, babaptize din natin. Diba? Kaya marapat lamang na kasama sa bawat panalangin natin ang kaligtasan ng bawat tao sa mundo. Kasama ang pagkilos na makarinig sila ng salita ng Diyos.
hindi lang mga kapatid, ipag-pray, pero kikilos din tayo na makarinig sila ng salita ng Diyos. Manalangin tayo.